Nawawala na ang impluwensya ni Putin sa Latin America. Wala na ang Venezuela at natitinag na rin ang Cuba. Mukhang totoong nawalan ng kapangyarihan ang Moscow sa unang pagkakataon sa mga dekada. Hindi lang ito tungkol sa mga parusa sa langis o Cold War nostalgia, kundi sa network ng impluwensyang binuo ni Putin sa loob ng dekada na ngayoy bumabagsak. Malaki na ang epekto ng pagbabago sa Venezuela. Maaring sumunod na ang Cuba, na tapat na outpost ng Moscow. Pero may twist. Hindi ito ang kwentong akala mo. Isang di inaasahang puwersa ang nagpapakita ng limitasyon ng kapangyarihan ng Russia sa paraang ikinagulat ng marami. Samahan mo ako. Kapag nakita mong nag-uugnay ang mga piraso, mag-iiba ang pananaw mo sa pandaigdigang politika. Simulan natin sa sandaling nagbago ang lahat. Noong Enero 2026, inihayag ng United States ang tinawag nitong anti-narcotics na operasyon laban sa Pangulo ng Venezuela. Sandali lang ang label na iyon. Agad na intindihan ng lahat ang tunay na nangyayari at hindi na ito mababaliwala. Nang mabilis na naaresto si Nicolas Maduro ng puwersa ng Amerika sa isang biglaang pag-atake, tumugon ang mundo sa galit, pagkondena at emergency meetings. Habang nagpapatuloy ang usapan, mabilis na nahila ang Venezuela palayo sa orbit ng Russia sa loob lang ng ilang oras. Ang pagkawala ni Maduro ay hindi lang maliit na kabiguan para sa Moscow, kundi unang seryosong pagkatalo ng Russia sa Amerika sa mga dekada. Hindi lang basta leader si Maduro na kaliwa at malapit sa Kremlin, siya ang pangunahing kaalyado ng Russia sa hemispero at haligi ng estratehikong posisyon ng Moscow, mga 1,200 milya mula Miami. Nang magsimula ang operasyon, ginawa ng Russia ang nakasanayan. Diplomatikong protesta, matitinding salita at maingat na pahayag. Matapos ang operasyon, tahimik lang ang Russia at puro salita lang ang nagawa. Ang katahimikang iyon ay nagsalita ng malakas. Inilantad ang Moscow bilang isang kakamping, nandyan lang kapag madali ang lahat, pero nawawala kapag dumating na ang totoong pagsubok. Para sa isang bansang iginigiit na isa itong global superpower, hindi mo maipapakitang malakas ka kung pinapanood mo lang na mahuli ang mahalaga mong kaalyado habang naglalabas ka lang ng press release. Naubos ng Ukraine ang kakayahang militar ng Russia, ang focus nito sa politika, at ang kaluwagan nito sa ekonomiya ng husto, kaya hindi na nga nakapagbigay ng matinong tugon ang Moscow. Nakakatuwang isipin, naapektuhan din ng pagbagsak ng rehimen ni Maduro ang Cuba. Nang mahuli si Maduro, halos tumigil ang pag-export ng langis ng Venezuela sa Cuba. Noong 2025, naging pangunahing tagapag-supply ng Cuba ang Venezuela. Nagpapadala ng libu-libong bariles bawat araw at tumutugon sa halos 1/4 ng kanilang pangangailangan. Ngunit natigil ang mga padala noong kalagitnaan ng Disyembre at hindi na ito naipagpatuloy mula noon. Pangunahin dahil sa blockade ng United States sa mga tanker ng Venezuela at paghihigpit ng mga parusa. Ito ay parang pinutol ang supply ng oxygen ng Cuba at ngayon ay nahihirapan na ang isla na huminga. Unawain natin ito. Alam mo, ang ekonomiya ng Cuba ay hindi talaga kailanman nakatayo sa sarili nito. Mula revolusyon, umasa ito sa mga taga-suporta sa labas para manatiling bukas ang ilaw. Sa loob ng mga dekada, ginampanan ng Unyong Soviet ang papel na ito. Nagpadala ng langis, bumili ng asukal ng Cuba sa mataas na presyo at nagbigay ng bilyong subsidya sa isla. Malaking bahagi ng gross domestic product ng Cuba ang galing sa tulong na iyon. Pagbagsak ng Union of Soviet Socialist Republics noong early 1900, naraan 70 dekada pumasok ang Cuba sa espesyal na panahon na may brownout, kakulangan sa pagkain at pagbagsak ng ekonomiya. Mabigat itong paalala na ang kaligtasan ng bansa ay nakaasa sa iba para sa gastos. Sumunod ay pumasok ang Venezuela sa ilalim ni Hugo Chavez. Nagpapadala ang Caracas ng libu-libong bariles ng langis araw-araw sa Cuba. Kadalasan may diskwento o pinaliban ang bayad. Nagpadala ang Cuba ng mga doktor, guro at tagapayo na nagpasaya sa parehong pamahalaan sa sistemang palitan. Noong kasagsagan, halos 1/5 bahagi ng ekonomiya ng Cuba ang suporta ng Venezuela. Ang kasunduang ito, na pinalawig ni Maduro, ay nagtago ng kahinaan ng Cuba. Tinakpan nito ang hindi umunlad na agrikultura, bumagsak na pagmamanupaktura, at sobrang pag-asa sa turismo at remittances. Kaya nahihirapan ang Cuba ngayon. Ipinapakita ng mga independenteng pagtataya para sa 2026 ang madilim na larawan. Babalik sa 1-2% ang gross domestic product o halos walang paglago. Matapos ang mga taong pag-urong na nagbura ng isang dekadang pag-unlad. Hindi makalikha ng sapat na kita ang mga industriya. Masyadong marupok pa rin ang turismo para pasanin ang bigat.
at hinaharangan ng mga parusa ang pag-access sa pandaigdigang pananalapi. Sa katunayan, napakasama ng kalagayan ng turismo na. Mula Enero hanggang Nobyembre 2025, tinanggap ng Cuba ang humigit kumulang 1.2 milyong bisita malayo sa 4.8 milyon noong 2018 bago ang pandemya at mga parusa. Dahil wala ng tulong mula sa dating mga kaalyado, ramdam na ang malaking pagbabago sa buhay. Makikita mo, ang pagbagsak ng Venezuela ay nagbago ng mga alyansa at inalis ang estratehikong pundasyon ng Cuba para mabuhay. Walang maaasahang taga-suporta. Lantad na ang isla at nagsimula na ang paghihigpit dahil sa presyon mula sa Washington. Matagal nang tahimik na pinayagan ni Lopez Obrador ang pagpadala ng langis sa Havana, na naging mahalagang tulong sa Cuba matapos bumagsak ang Venezuela. Matagal ng prioridad ng Estados Unidos ang pag-iisa sa Cuba. At binalaan nito ang Mexico na masasapanganib ang relasyon nila kung magpapatuloy ang pagpapadala ng langis. Tinawag ni Pangulong Sheinbaum itong soberanong desisyon, ngunit totoong natigil ito. Dahil dito, 15 to 20 araw na lang ang natitirang reserbang langis sa isla batay sa kasalukuyang gamit at produksyon. At walang siguradong muling supply. Mahigpit na ang rasyon at babala ng eksperto. Posibleng magdulot ito ng makataong krisis. Hindi tulad ng dati, malinaw ang desisyon ng isla. Sariling kaligtasan o pagtulong sa kaalyado. Malaki ang pagdepende ng Mexico sa kalakalan, pamumuhunan, at kooperasyon sa seguridad kasama ang United States, kaya malinaw ang pagpili. Mas mahalaga ang protektahan ang mas malawak na ugnayan kaysa suportahan ang Havana. Bilang resulta, nagsimula ng umatras ang Mexico. Itinigil ang suporta nito sa langis at iniwang lantad ang Cuba. Dahil wala na ang proteksyong iyon, napilitan ang isla na umasa sa malalayong tagapagtustos na hindi rin mapagkakatiwalaan. Hindi ko alam, ang choke-off ay opisyal na tinatawag na CAF. Ang Cuba ay isang bumabagsak na bansa na dapat kaawaan. Kung pag-uusapan ang United States, pinahihigpitan ng Washington ang Cuba dahil nakikita nito ang isang bihira at panandaliang sandali ng kahinaan. Mahina ang isla, hiwalay at nawala ang dating suporta. Hindi pinalambot ni Donald Trump ang kanyang salita tungkol sa kinabukasan ng Cuba. Hayagan niyang hinulaan na malapit nang bumagsak ang isla. At hindi ito isang walang saysay na banta. Isa itong malinaw na senyales na nakatuon sa mga elitista ng Cuba na nagbababala na ang pagbagsak ay hindi isang malayong posibilidad, kundi ito ang inaasahang mangyayari. Ang ganitong uri ng pananalita ay hindi basta salita lang. Dinisenyo ito para yumanig ng kumpiyansa sa taas, maramdaman ng mga leader ang paggalaw ng lupa at magdulot ng pagdududa sa kanilang mga desisyon. Sa likod ng tabing, hinahanap ng intelihensya ng United States ang mga kahinaan ng sistema upang itulak ang Cuba sa kontroladong pagbagsak, hindi para sa pananakop. Natuto ang Washington mula sa Iraq at Libya na ang marahas na pagpapalit ng rehimen ay nagdudulot ng dekadang kaguluhan. Kaya ngayon, iba na ang plano. Layunin nitong gabayan ang maayos na transisyon para maiwasan ang refugee crisis sa Florida Straits at pigilan ang pagkalat ng pagbagsak. At malapit nang bumagsak ang Cuba. Ang Cuba siya ay talagang isang bansa na malapit nang bumagsak sa publiko. Ipinapakita ng mga leader ng Cuba ang katatagan sa kabila ng hirap. Nagmamadali ang mga opisyal para sa gasolina, gamot at pyesa. Mahahaba ang pagpupulong sa mainit na gusali na walang aircon at sira pa ang elevator. Lalong halata ang kawalan ng kontrol. Ang bawat brownout, walang laman na estante, at sirang sistema ay nagpapahina sa autoridad ng rehimen. Hindi lang ito abala. Ibig sabihin may mga pamilyang hindi nakakakain gabi-gabi. Ang matinding paghihirap ay nagdudulot ng tahimik na galit na nauuwi sa kaguluhan sa kalsada at sumisira sa lipunan. Umaasa ang Estados Unidos na magabayan ang pagbagsak at maituwid ang direksyon, imbes na hayaang mangyari na lang. Mabilis nang lumalawak ang mga bitak at ramdam ng pamunuan ang tumitinding presyon sa bawat oras ng bawat araw. Habang nangyayari ang lahat ng kaguluhang ito, sinubukan ng Rusya na tumugon, ngunit puro simbolismo lang halos ang kanilang nagawa. Binuhay ang lumang kasunduan sa militar, naglabas ng talumpati tungkol sa pagkakaibigan at tumango ang mga opisyal ng Cuba. Pinupuri ang pagtutulungan. Sa papel, mukhang nakakaaliw ito. Sa ngayon, puro simbolismo lang ang Rusya at di kayang panatilihing bukas ang mga ilaw. Para maintindihan bakit di matutulungan ng Moscow ang Cuba, kailangan tingnan ang mas malawak na larawan. Mula nang magsimula ang digmaan sa Ukraine, ang kilos ng Rusya ay sumunod sa isang inaasahang pattern. Ang bawat pangakong malaki sa labas ng labanan ay kumukuha ng yaman mula sa ibang larangan. Ang mga kaalyado na dapat sanay mga asset ay mabilis na nagiging pabigat.
Kapag napasailalim sa presyon ang mga partner na iyon, pinipili ng Moscow ang pananahimik kaysa sa pagkilos. Pinatunayan ng Venezuela ang pattern na ito. Hindi ito theoretical. Ito ay totoo. At nagpapadala ito ng nakakakilabot na mensahe sa bawat gobyerno na umaasa pa rin sa proteksyon ng Russia kahit tingnan mo pa ang record ng Russia sa ibang lugar. Nananatili ang pattern na ito sa Syria. Nang himasok ang Moscow dahil sa kontrol nito sa Mediterranean at sa mahalagang ruta papuntang gitnang silangan. Sa Iran, may kooperasyon dahil nagbibigay ito ng armas at estratehikong suporta laban sa NATO. Sa parehong kaso, may hangganan at limitasyon ang suporta. Samantala, maliit ang estratehikong halaga ng Cuba kumpara sa mga panganib na hinaharap ng Estados Unidos, ngunit malaki ang kahihinatnan nito. Reaktibo ang Rusya, hindi estratehiko. Tumutugon ito sa banta ngunit kulang sa yaman para mapanatili ang pandaigdigang pangako. Habang nakikipaglaban sa isang malaking digmaan sa Ukraine, ang pagkakasangkot ng Cuba sa Ukraine ay nagdadagdag pa ng panibagong pasanin. Ipinapadala ang mga Kubanong mandirigma sa ibang bansa upang suportahan ang mga operasyon ng Rusya habang bumabagsak ang isla. Sa sariling bayan, hindi ito pakikipagpartner. Itinuturing ng Moscow na walang halaga ang buhay ng mga Kubano at walang kapalit na makabuluhan. Malinaw ang kabalintunaan. Namatay ang mga sundalong Kubano sa Ukraine habang ang kanilang pamilya ay nasa dilim dahil walang gasolina sa planta ng kuryente. Bihirang bumagsak ang autoritaryanong sistema dahil lang sa protesta. Bumibigay ito kapag hindi na gumagana ang mahahalagang bagay. Nauubos ang gasolina, nawawala ang pagkain, o hindi na kayang panatilihin ng estado ang normal na buhay. Mas mabilis lumalapit ang Cuba sa linyang iyon kaysa inaakala ng marami. At tugon ng Moscow ay balikan ang lumang alaala sa halip na maghanap ng solusyon. Ginagamit ng Rusya ang panahon ng malamig na digmaan at krisis ng misil sa Cuba para magbanta sa Washington na huwag lumampas sa hangganan. Parang 1,900, 62 pa rin magsalita ang mga opisyal na tila may banta pa ring nuklear mula Moscow sa Caribe. Gumagana lang ang ganung salita kung naniniwala ang tao at yun ang kulang ngayon. Ngayon, ang Rusya ay hindi na ang Unyong Sobyet. Wala na itong malaking ekonomiya na kayang suportahan ang mga kaalyado sa buong mundo. Wala na rin itong ideolohiya na parang kinabukasan ang dala. At pinakamahalaga, wala itong gitnang hakbang sa pagitan ng walang ginagawa at panganib ng digmaang nuklear na nagpapahirap sa pagpigil. Ang paghahambing sa 1,962 ay masakit para sa Moscow dahil ipinapakita kung gaano kahina ang Rusya ngayon. Noon, kaya ng Unyong Sobyet depensahan ang Cuba ng may kredibilidad. Hindi na kaya ng Rusya ngayon at alam ito ng lahat. Delikado ang panlilinlang na ito. Ang pagbisita ng hukbong dagat o joint exercises ay nagpapataas lang ng tensyon pero walang nare-resolba. Hindi nito naaayos ang brownout, nagdadala ng gasolina, o nagpapatatag ng ekonomiya. Mga Cuban lang ang nahihirapan, pero walang tunay na proteksyon kapalit. Kasabay nito, tahimik at praktikal na pumapasok ang China. Dumadating ang elektrikal na kagamitan, bigas, lupa, at mga proyektong solar. Hindi dahil sa kabaitan nililigtas ng Beijing ang Cuba, kundi sa konkretong tulong at pangmatagalang impluensya. Samantalang puro salita lang ang Moscow. Hindi rin dito sa Havana nagtatapos ang problema. Nasa Nicaragua na rin ang parehong kahinaan. Ang huling matibay na hawak ng Russia sa gitnang Amerika. Sumandal ang managwa sa Moscow, nagho-host ng kooperasyong militar, at sumusuporta sa Russia sa Ukraine. Pero kung bibitaw ang Cuba, mag-iisa ang Nicaragua. Ang gobyerno ni Ortega ay nahihirapan dahil sa kakulangan at panunupil. At ang pagkawala ng panangga ay nagpapakitang mahina rin ang proteksyon ng Russia sa rehiyon. Iyan ang tunay na pagbabago. Superpower pa rin kung magsalita ang Russia, pero iba ang realidad. Kaya, saan na mapupunta ang Cuba? 3 landas lang talaga ang pwedeng piliin at wala rito ang tumutukoy sa pagsaklolo ng Russia. Una ay isang pinagkasunduang transisyon, gaya ng sa Vietnam. Unti-unting binabawasan ng gobyerno ang kontrol sa ekonomiya. Hinahayaan ang pribadong negosyo at dayuhang pamumuhunan at sinusubukang buhayin ang turismo at pag-export. Ngunit mahigpit pa rin ang kapangyarihang pampolitika. Nakita na natin ang mga palatandaan nito noong huling bahagi ng 2025 nang maglabas ang Havana ng mga bagong patakaran sa pamumuhunan na ang mga pag-aproba ay inaasahang magiging mas mabilis. Pwedeng bayaran sa dolyar ang manggagawa, direktang mag-hire ang dayuhang kumpanya, niluwagan ang real estate, at nilinaw ang buwis at karapatan sa ari-arian. Ang layunin ay makaligtas, hindi sumuko. Ang ikalawang landas ay mas mahirap at mabagal.
May kasamang matagalang pagbagsak at mas mahigpit na panunupil. Mas pinaigting ng pamunuan ang panunupil, ngunit bumababa ang katapatan dahil pareho ring realidad ang nararanasan ng pulis at sundalo. 20 oras na brownout na nagiiwan sa mga bata na nag-aaral sa liwanag ng kandila. Mga walang lamang estante na pumipilit sa mga pamilya na mamili sa pagitan ng gamot at pagkain at walang katapusang kakulangan na ginagawang sugal ang araw-araw na buhay. Sa ganong sitwasyon, bawat pag-aresto ay isang kalkulasyon. Gaano kalaki ang isusugal na panganib? May kapangyarihan pa rin, ngunit ramdam na itong humihina at di mapagkatiwalaan. Ang ikatlong landas ang pinakamapanganib at bigla ang pagkakabiyak ng mga nasa mataas na antas. Habang nauubos ang yaman, nagkakanya-kanya ang mga tao sa itaas. May mga tahimik na kasunduan ng nabubuo sa Washington o Beijing. Kapag nawala ang tiwala, biglang bumibigay ang mga ganitong sistema, hindi dahan-dahan nagbabago. Mabilis itong nangyayari, parang matibay na estruktura na biglang bumagsak. Magre-resulta ito sa ganito, ngunit mas hindi kaaya-aya. Ang mahalaga ay walang kinalaman ang Rusya sa mga kinalabasan na ito. Wala nang ekonomikong impluwensya o opsyon militar ang Moscow para kontrolin o protektahan ang Cuba. At nawala na rin ang kredibilidad nito sa hemispero matapos ang Venezuela. Alam ng Latin America ang mensaheng iyan. Kaunti lang ang silbi ng proteksyon ng Rusya kapag may totoong presyon. Ang mga bansang dating namamagitan sa Washington at Moscow ay tahimik na lumilipat sa mga kaalyadong nagbibigay ng gasolina, pera at katatagan. Halos tapos na ang presensya ng Rusya sa hemispero, na noon ay puro photo ops at bentahan lang ng armas. Masigit pa ito kaysa sa pagkawala ng dalawang kaalyado dahil bumagsak ang kwentong ikinuwento ng Moscow. Matagal nang gustong patunayan ng Rusya na kaya nitong tapatan ang Estados Unidos saan man sa mundo. Winakasan ng Ukraine ang imaheng iyon. Pinagtibay ng Venezuela ang pattern. At ngayon, pati na rin ng Cuba. Kapag humirap ang sitwasyon, unti-unting nawawala ang suporta ng Rusya. Pinapanood ito ng ibang bansa at natututo ng parehong aral. Maayos lang makipag-partner sa Rusya kung walang panganib. Kapag tumaas ang pressure, nawawalan sila ng halaga. Sa kabila nito, hindi pa rin sigurado ang kinabukasan ng Cuba. Maaaring dahan-dahang lumapit ang isla sa reforma at muling pagsasama. Mas lumubog sa panunupil o biglang mabasag. Kung magkaalitan sa itaas, tapos na ang kinabukasan ng Russia sa kanlurang hemisphere. Wala nang pag-uusapan pa. Naubos ng Ukraine ang kapangyarihan ng Moscow. Inilantad ng Venezuela ang hangganan nito at kinumpirma ng Cuba ang pattern. Alaala na lang ang Russia, maaaring tahimik, mabilis, at di na mabawi ang susunod sa Cuba. Nagsimula ito nang ipusta ng Russia ang lahat sa Ukraine. Ngayon, natututo ang Moscow ng isang mahirap na katotohanan. Ang mga imperyo na sumusobra sa kanilang kakayahan ay hindi sila ang pumipili kung aling mga pangako ang bibitawan. Ang mga pangyayari ang gumagawa ng desisyon para sa kanila. Nawawala na ang ilaw sa Havana at hindi na ito kayang ibalik ng Moscow. Iyan ang tunay na sukatan ng kapangyarihan sa internasyonal na ugnayan. Kapag di mo na matulungan ang kaibigan mo, wala nang seryoso sa mga banta mo. Natutunan ng Rusya ito sa mahirap na paraan. Ang kapalit ay isang hemispero.